Aprobado na sa ikalawang pagbasa ang proposed annual executive budget ng lungsod para sa taong 2026 matapos ang talakayan at pagbusisi ng ika-9 na sangguniang panlungsod sa kanilang 15th regular session na pinangunahan ni Vice Mayor Arlene Bartolome Arsiaga nitong Miyerkules, October 15. Yan ang isa sa mga highlights ng naging diskusyon sa sesyon matapos pangunahan ni District 2 Councilor Committee Chairman on Finance Benji Acibal ang paglalatag ng breakdown ng mga budget at pagsagot sa mga katanungan ng konseho. Nakatuwang niya rito ang mga department heads ng City Government of San Jose del Monte sa pangunguna ng Local Finance Committee. Lahat po ng dapat na serbisyo, programa, pinag-aralan po yan para matugunan yung pangangailangan ng mamamayan. Bagamat sa pag-aaproba ng ating pondo ay mayroong mga katanungan, natural lang po yan. Kasi kami po sa konseho, iniisip din po namin kung saan dapat ilagay, kung saan po dapat bawasan yung pondo para mailagay doon sa mga tamang programa at proyekto. Asahan po ng mamamayan na lahat po ay ginagawa ng sanggunian, ng local government unit sa pangunguna ng ating Mayora Rita Robes na lahat ng pangangailangan, pangkalusugan, pang-edukasyon at sa iba pang programa at proyekto. Asahan nila, tutugunan at tutugunan, gagawin po lahat ng paraan yan. Dahil naman sa sunod-sunod na mga lindol na naranasan sa bansa, iminungkahi ni District 2 Councilor Ina Capa na paigtingin ng information dissemination tungkol sa disaster preparedness plan at readiness response ng bawat barangay sa lungsod, habang ipinanukala naman ni District 2 Councilor Doc Van Roquero ang pagsasagawa ng regular building assessment sa mga pribado at pampublikong gusali sa lungsod, lalong higit ang mga silid-aralan. Dahil sa sunod-sunod na nangyaring mga paglindol, Luzon, Visayas at Mindanao, syempre kailangan maging handa tayo sa ating lungsod. Syempre, priority natin ang safety ng mga estudyante, tsaka safety ng ating mga constituents. Kaya ako ay naghain ng ganitong resolusyon upang mag-conduct ng pag-check at examine ng ating mga establishments kung ito ba ay matitibay pa, kung ito ba ay may problema sa electricity o sa kanilang mga pundasyon, para aware din sila na ang kanilang mga establishments na pinupuntahan araw-araw ay safe at matitibay. Alternative muna ang mode ng ating way of teaching para na rin mapalagay po ang kalooban ng ating pong mga magulang at pati na rin ng ating mga guro para hindi po laging nag-iisip at laging nag-aalala ang ating po mga constituents. Bawat panukala, binubusisi, inuusisa. Bawat pagtatalakay, hangad ang matagumpay at matiwasay na pamumuhay ng bawat pamilyang Sanuseño. Yan ang gawain at hangarin ng ating konseho. Ang patuloy na pagsisikap ng mga miyembro ng ika-9 na sanggunian ay patunay lamang ng matalino at mahusay na pamamahala sa kabuuan ng lungsod, ang San Jose del Monte. Mula rito sa Sangguniang Panlungsod Session Hall, para sa Balitang Sanuseño, ako si Jello Adarantinaw, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa Sanuseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa official social media pages ng Pamahalaan Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arya Sanuseño!